Hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia ni Cristo, 1 milyon ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kapulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimulo ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw. Itinuro na ni Saldico. Ngayong araw, mahigit na 12 million views ang video na ito. Nyo po sa media, mahigit na 12 million views ang video ni Saldico na nagpapahayag na ang pagnanakaw ang malawak na pandarampong ipinag-utos ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico, bago siya patayin, ay ituturo na niya ang mastermind. At walang ibang mastermind na itinuro kundi si Marcos Jr. At ito ay isang act of redemption on the part of Saldico. Tinamaan po siya ng konsensya niya sapagkat makikita na ang layunin talaga ay hindi lamang papakasin si Saldico, kundi siya mismo ay gawan po ng masama. According kay Saldico, lumantad siya dahil ipa-assassinate po siya. Papatayin po siya. Babarilin siya. Sabi niya, alam na niya na papatayin siya, kaya sa araw na ito, isiniwalat na at ibinulgar ni Saldico na ang punong kriminal na nagpapatupad ng malawakang pandarampong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Saldico at sila Romualdez ang tawag sa kanila, mga conspirators. Pinakamalala na gobyerno ngayon, ito kay Marcos Jr. Walang ibang nagnanakaw sa gobyerno, kundi ang presidente mismo ang nangunguna upang ang mga magnanakaw at buhaya at mga kurakot na politiko will have their happy days in government. At ito ngayon kinumpirma ni Saldico na all along ang gimmick ni Marcos na mag-inosente-inosentihan, mag-arte-artihan at magdrama na kunwa-kunwari nagpapaimbestiga ang kulukoy, siya pala ang mastermind. At dahil dyan, pakikinggan natin ang boses ng isa sa ating mga kasama ngayon sapagkat ito po ay hanggang hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia ni Cristo, 1 milyon ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kapulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimulo ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw. Itinuro na ni Saldico. Ngayong araw, mahigit na 12 million views ang video na ito. Hindi ito AI. Ito ay authentic at ito ay binibitbit ng malalaking media outlet. At sinabi ni Saldico na siya ay papatayin na kung kaya ito ay parang ay tinatawag ito na anti-mortem statement na ni Saldico. Tama ba, General? Kasi kung patay na, post-mortem yon. Kung bago ka mamatay, anti-mortem statement ang tawag doon. Kaya ito ay parang anti-mortem statement or anti-mortem confession ni Saldico na siya ay papatayin na, kaya itinuro na niya ang mastermind si Marcos kung bakit nalulunod sa baha, nalulunod sa korupsyon ang buong bansa na mamatay ang kababayan natin. Mahigit na 200 ang patay sa baha. Sa Cebu, ang putang inang flood control na 26 billion sa Cebu. Ang pasimuno pala ng pagnanakaw, ang putang inang presidente. Yan po ang totoo na itinuro ni Saldico ngayong araw na ito. At sino ang hindi may skandalo sa ganyang kalagayan
na you are elected to be the president to lead and protect the people and lead the country ng tama at matuwid. Ikaw pala ang pinakapasimunong tarantadong kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw. Gusto niyong mapakinggan ang boses na ito? Tawagin natin si Brother Oliver. And then si General Daos ang susunod na magsasalita. Muli, para may boses si Ka Eric, sapagkat ito ay hanggang December 31 ang rally na ito. Ang haba. 3 araw lang dapat lumayas na si Marcos. Yan ang taning ng taong bayan sa kanya. Brother Oliver. Magandang hapon po mga kababayan. Magandang hapon po sa mga vlogger. Magandang hapon po dito sa Robinson. Pinagbigyan na naman po tayo. Ito tawagin po natin itong super. Bakit po ba super? Papaliwanag po natin bakit super. Dahil si Bongbong Marcos po ay super sinungaling. Super ang korupsyon. Super ang kalokohan at kasinungalingan na ginagawa niya sa mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kaya tayo nandito, pinaglalaban po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Pinaparating po natin sa kanila na ang gobyerno ay walang karapatan dahil sila po ay mga magnanakaw. Ngayong araw na ito, nagsimula po kami upang iparating sa mamamayang Pilipino na si Congressman Saldico ay nagsalita na. Ipinahiwatig niya na ang katotohanan, sinabi niya na po kung sino nag-uutos, sinabi niya na po kung gano'ng kalaki. Super duper 100 billion ang dapat nakawin sa gobyerno. Ano ang mga nangyari po na kalamidad na pinakita ng Panginoon sa atin? Super baha! Maraming taong namatay sa iba't ibang lugar. Super! Ang kasinungalingan niya, sinasabi niya na padaanin muna natin ang bagyo. Bakit? Patay na yung mga Pilipino bago niya tulungan. Nagbigay ng tulong. 5,000, 10,000. Saan makakarating po ba yung 5,000, 10,000? Makakabili po ba ng hollow blocks, simento, buhangin, yero? Wala pong mararating yan. Kaya, nandito po tayo nananawagan sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, na ngayon ay super hirap na po. At sila naman, ang mga buhaya, super na mga buhaya, na ngayon, ang sarap ng mga kinakain, nasa ibang bansa. Nasa na po ngayon, Sekretary Punuan? Nakatakas na. Paano po nakalis yan? Kung sinasabi po ni Pangulong BBM na mayroon ng makukulong. Number 1 na makukulong. Sekretary Punuan, bakit wala siya rito? Nakatakas na. Ibig sabihin, natakas na. Yun ang katotohanan. Tayo, mga nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan. Yung mismong super na magnanakaw, hindi raw makasuhan kasi wala raw ebidensya. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi! Hindi! Dahil super sinungaling si Pangulong BBM. Tamo! Yan ang pinakita ng Panginoon sa atin. Nagsimula po siya ng kasinungalingan ng 5.5 na flood control. Ano ginawa ng Diyos? Yung pangalawang araw, bumagyo, bumaha. Ngayon, lahat po ng bagyong dumarating, super! Tama po ba? Tama! Oo. Bakit po pinapakita ng Panginoon nyo? Pinaparamdam ng Diyos sa Kanya. Pinagbigyan na kita. Inupo na kita. Dapat pinakita mo na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw. Tama. Pero ano ang ginawa mo? Ginawa na ng tatay mo at ngayon ginagawa mo pa rin. Kaya yan ang magpapatunay. Diyos na rin ang nagpakita na ang mga pamilyang Marcos talaga. Simula sa tatay hanggang sa anak. Especially sa mga mahihirap. Nasa na po ang mga farm to market road. Ang lalaki. Sobrang lalaki. Bilyon-bilyon ng mga project. Sabi nga po ni Ka Eric sa Quezon City, isang village, magkano ang kondong na binigay?
Village po yun ha. Pero flood control, ilang milyon? 80 milyon? Ang puta na. Nasa Metro Manila tayo. Pero ang flood control, bilyon. Sa Ilocos, bilyon. Wala nang milyon. Panahon po ni Pangulong Duterte, puro milyon lang pinag-uusapan. Ngayon po, super duper ang utang natin. Trilyon. Bilyon ang pinag-uusapan. Trilyon na inuutang natin. Ngayon, nasa na tayo ngayon? Kinikilala pa ba tayo sa ibang bansa? Hindi. Kinikilala tayo. Pangatlo sa pinakamagdanakaw na bansa sa buong mundo. Sa Asia. Galing. Di ba super pa rin? Yan ba? Ano nagsasabi ng katotohanan? Yan ba ang nagsasabing makadiyos? Yan ba ang nagsasabing makamamamayang Pilipino? Yan ba ang nagsasabi na makamahirap? Eh hindi nga makalapis ang mga mahihirap eh, hindi mo nga malapitan. Yan ba ang nagsasabi natin na ang karapatan ng bawat Pilipino, ipakita po natin November 6. Kailan ka magpapakulong? Kailan ka papaba dyan? Kailan ka magpapakamatay? May nagpikti na. Maawa ka! Rally dito! Rally doon! Rally bukas! 16, 17, 18! Hindi ko alam kung ano pa mga kasunod na rally mangyayari. Maawa ka sa sambayan ng Pilipino! Nakikita mo, maliwanag kalikasan na nagpapababa sa'yo! Walang hiya ka! Lahat na! Super! Duper! Pagmumura! Sinapit na namin sa'yo pero ilan lang kami nagrarally ngayon. Nung isang araw, September 21, nakita mo may nagbuwis ng buhay ng mga kapulisan. May nagbuwis ng buhay ng mga kabataan. Sino ang may gustong pumunta ng karsada? Wala kahit ako. Isang nanay, isang ate, isang tax na nagpapayad sa putang inang gobyerno na to. Maraming namamatay. Ano? Pag namatay ang Apo mo, Marcos, saka ka pa nagkikilos. Maawa kayo! Maawa ka sa mga kapulisan na nagpapantay sa mga rally na nagbubuwis ng buhay! Hindi namin gusto magpunta sa karsada! Maraming salamat sa iyo, Sardico! Ipagdadasal ka ng sambayan ng Pilipino! Alam ko, sa mga oras na to na nagsalita ka, hinahanap ka na ng Interpol! Samantalang ang mga nagkurap, tunay na nagkukurap sa gobyernong ito, hindi pinapahanap. Nandito lamang sa Pilipinas. Alam ko, sa darating na 16, 17, 18, lalabas ang mga taong bayan. Magmula ngayon, mag-noise perage na tayo para sa ating karapatan. Ninanakaw ang ating karapatan. Ninanakaw ang ating pagkatao. Ano pa? Ano pa, Marcos? May nagpakamatay na sa DPWH. Ikaw sa Malacanang, wala pa magpapakamatay. Ikaw ang ugat ng lahat ng ito. Putang ina talaga. Talagang putang ina. Araw-araw minumura ka ng taong bayan. Papamidya. Naku, kahit na nagtitinda ng balot, kahit na mga driver, lahat minumura ka. Ewan ko kung bakit wala kang pinapakulong sa mga taong magnanakaw. Siguro, ang kasagutan dyan ay ikaw ang magpakulong sa sarili mo. Mga sambayan ng Pilipino, alam ko, kayo ay nanonood lamang sa media, sa mga vlogger. Kayo ay nanonood lamang. Pero ngayon, lumabas na kayo para ipaglaban natin ang ating karapatan. Karapatan na ninakaw ng gobyernong ito. Wala man lang ginawa ito. Putang ng flood control yan. Dati nung nagrarally kami, pinag-uusapan, BICAM, Telpolicare, PhilHealth, SSS, walang nangyari. Kaya mapapaputang ina ka talaga. Ngayon, flood control, namatay na mga tao. Mga sasakyan, naglubugan, naglutangan. Kailan ka bababa, Marcos? Marcos, magkaroon ka ng utang na loob sa mga taong bayan. Wala nang ibang kasagutan sa nangyayari ngayon kundi mag-resign ka.
Saldico! Huwag mo nang ipahanap dahil hindi ka papayagan ng Diyos na makita mo si Saldico. Kung papatayin nyo ang taong, ay nako, ang taong nakokonsensya. Kung ipapatay mo pero wala na. Hindi ko malaman kung ano ang mga pinagsasasabi mo sa media. Hindi ko malaman kung ano yung 20 pesos na binibenta mo sa Cebu na bigas. Tama ba yun? Hindi ko maintindihan. Walang kaso. Walang ebidensya kay Martin Romualdez. Sinong ginagago mo? Talagang mapapaputang ina ka. Talaga. Marcos, mag-resign ka na. Ikaw lang ang ugat nito. Maraming salamat po. Maraming salamat, nananawagan tayo. Pumunta na kayo ng EDSA. Ito ang simula ng gabi. Walang tulugan. Occupy EDSA. Habang pinapalaya si Marcos Jr. Pakinggan natin ang isang political commentator sa social media. Tate Rani. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Sa lahat po na nandito sa EDSA, siguro napakinggan nyo na, napanood nyo na sa social media ang mensahe po ni Saldico. Itinuro na kung kanina sinabi nila na si Marcos ang Grandmaster. Para sa akin, siya ang super Grandmaster ng mga nakawan na ito na nangyayari sa ating gobyerno. Mismong tadhana na po ang naniningil sa kanya. Grabe po ang mga pagbaha sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi ho magkakaganon, hindi ho mamamatay ang mga kababayan natin kung hindi ho nila ninanakaw ang pondo ng ating bayan. Lalong-lalo na dyan sa flood control na yan. Nauna pa po nilang inuusig yung mga nagrarally. Tayong lumalabas sa kalsada, yung po ang kinakasuhan nila. Pero yung mga tunay na magnanakaw hanggang ngayon, wala pa po silang nakakasuhan. Magpapasko po mga kababayan, siguro ay dapat ay may maipakulong tayo. At ako naniniwala ako na dapat makulong itong magpinsa na ito mga kababayan ko. Masyado nang pahirap sa sambayan ng Pilipino. Masyadong pangungurakot ang ginagawa ng mga politiko na ito sa bansa natin. Hanggang kailan po tayo gigising? Bumangon po kayo, gumising po kayo. Alam nyo na ang tunay na nangyayari sa bansa natin. Alam nyo na kung paano tayo pinagnanakawan. Gumising tayo, mga kababayan. Gamitin natin ang ating karapatan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, ng ating magiging kaapu-apuan. Ito pong magiging rally natin ngayong November 16, 17, 18. Sa lahat po ng sumisigaw na ikulong ang mga kurakot, dapat po kailangan nyo ng pangalanan. Ito ang tamang panahon, pangalanan nyo ang sinisigaw nyo, ikulong ang mga kurakot. Pangalanan nyo si Marcos, si Romualdez. Hindi po pwedeng ikulong lang ang mga kurakot. Wala kayong babanggitin ng mga politiko. Kitang-kita nyo na. Grabe na ang pagnanakaw ho sa bayan natin. Yes po, binalita na. Gumising kayo mga International kababayan ko. At sa atin ho mga kababayan, muli, inaanyalahan ho namin kayo. Ayan, nandito may mga bagong dating ho tayo. Wakasan ang korupsyon, sumama sa pagkilos. Napakalinaw ho ang panawagan ng mga kababayan natin. Ito ho ang problema ng bansa natin. Korupsyon, korupsyon, korupsyon. Hanggang kailan ho tayo pagnanakawan ng mga putang inang politiko na yan? Kaya gumising na kayo, gumalaw ho kayo mga kababayan. Lumabas tayo sa kalsada. Gamitin ho natin ang ating karapatan para pagbayarin ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Wala akong nagudyok sa akin na pumunta dito ngayong araw na ito. Subalit pinilit ko para at least ang damdamin ho ng isang Pilipino ay makinig ho ng mga tao sa gobyerno. Hindi ho AI, hindi ho AI ang video ni Saldico. Yan ho ay original at nakaposted po sa kanyang social media platform. Hindi ho AI yan. Kaya sa mga nagsasabing AI,
gusto na naman nilang sirain ang statement ni Mr. Saldico. Bago tayo pumayag, wakasan natin ang korupsyon. Sumama ko kayo sa pagkilos na gaganapin ngayong November 16 hanggang 18. At sana ho, ang ito ay magtagumpay na ho ang laban natin dito sa mga walang hiyang politiko na to. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Rizal! Marcos resign! Marcos Rizal! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Kawatan Muli, ba? magandang gabi mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun,